Good day to everyone. So, welcome to my channel. So, what our subject for today is about personal data sheet page number 3. This is CSC or CS form number 212 revised 2017. Ito yung pinakang ah, bagong PDS or ito yung pinakang recent PDS form. So, simulan na natin. So, this video only covers the third page ng personal data sheet. Tas, alam ko sa inyo or alam ko sa mga applicants is maraming questions about kung ano yung ilalagay or i-input, lalong-lalo na sa learning and development um, part nitong page number 3. So, simulan natin. So, I have here the page number 3. So, kinat-cut ko na and per part tayo. So, uumpisa natin sa pinakataas hanggang sa dulo ng page number 3 ng personal data sheet. Dito sa first part, uh, which is a first part of the page number 3, which is voluntary work or involvement in civic, non-government people or voluntary organizations. So, sinama ko na rin dito yung guidelines na according to the uh, civil service ang pag-fill out ng PDS or the personal data sheet. So, based sa guidelines on how to input or uh, encode or put a data in this part. So, the first is indicate the full name and address of the organization were involved as voluntary worker. So, naka-capitalize ang full. Ito po yan. So, meaning, ilalagay yung buong pangalan at buong address kung saan po kayo voluntary worker or name of the organization na yon. For example, yan po. Dito sa number 29, dito po sa part na to, so bayanihan, yung example ng name of organization and address. Kailangan po yung address kasi name address na nakalagay. So, ilalagay niyo po dyan, municipality of blah 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 or the address itself or the exact address. Ayan. Then, inclusive dates start from and end to should be in numeric format. Month, date, at year. So, kailangan yung inclusive dates ay susundin po yung format. For example, 01/02/2023. Minsan, pag nag-i-input tayo ng 01/02/2023, hindi lumalabas yung 0 sa pinakang una. So, ang solution lang doon is yung apostrophe. Ito po. Yan po. Lalagyan nyo po yan, tapos i-enter yung date, then 2023, tapos enter po ninyo. Lalabas na po yung 0. Once na nag-input po kayo, pag 0 ang inuna ninyo, hindi po talaga lumalabas yan. So, ito po yung possible solution. So, may example po tayo dito. 10 or October 8, 2023. So, kung one day lang ang, kunyari, voluntary worker kayo, nag-volunteer kayo sa activities or projects na yon, so, isang araw lang, so, ilalagay nyo po yung date from at saka to. Kung one day lang, so, same date ang from at same date ang to. Same date ang from to. Pinag-isa pa eh. Okay. Number of hours. So, kailangan hindi po mawala yung number of hours. Kailangan po yan. So, once na one day lang yung inyong activities, so meaning 8 hours po yan. Hindi po kasama yung lunch. If half day po yung activities na ginanap, possible po 4 hours yan. Paano ba malalaman yung number of hours? So, nasa program po nakalagay yan or sa pamphlets. Hindi nyo alam, kailangan alamin nyo po kung kailan nag-start, kung kailan nag-end. Yun po yung hours. Huwag nyo lang po isasama yung lunch break. Okay. Ang ingay ng aso, pasensya na po. And, ayan, naka-indicate the number of hours of voluntary work rendered. And followed by indicate the position or ito yung pinaka-last sa guidelines ng voluntary work and so on and so forth. Indicate the position or nature of voluntary work rendered. So, ano yung position?
So, syempre, nag-volunteer kayo, so lalagay nyo yung volunteer. So, possible po dito, yung kung kasali kayo sa ibang non-government organization, pwede nyo po ilagay dito yung name, yung address, kung kailan kayo sumali, at saka yung kung kailan kayo sumali from, kung hanggang kailan, kung ano yung last ninyo na date na nandun kayo sa organization na yon. If present pa po kayo or hindi pa po kayo umaalis sa uh, organization na yon, ang nalagay nyo po is present. Yan pong ilalagay. Kesa naman po date ang ilagay. Pag nilagay nyo po ay date ang nilagay nyo dyan, it means hindi na kayo kasali dun sa organization kasi yun yung pinaka-last attendance ninyo dun sa organization. So, kung kasali pa po kayo, present po inalagay ninyo. And number of hours, syempre, kailangan pa ba natin bilangin kung ano number of hours na inyong kasali kayo sa organization? Kunyari, ilang years na kayo. So, bibilangin niyo po yung hours na yon. So, lalagyan niyo po dyan NA. Ayan. Example lang po to. And yung position po ninyo sa organization na yon. Take note, non-government organization po dapat ang involvement dito. Ilalagay dito or i-indicate po ninyo. So, kung doon sa position po na yon, ano yung inyong position talaga or nature of work na ginagampanan? For example, president kayo doon. Or vice president or secretary. Pwede po yon. So, ayan po yung pag-fill out sa first part ng page number 3 ng personal data sheet. Ayan. Buti na lang tumigil na yung aso namin. So, next page na po tayo. Ito yung maraming questions for sure. So, dito nilagay ko na yung possible na pwedeng ilagay na type of LD of type of learning and development. As PDS po, makikita po ninyo na given na yung managerial, supervisory, technical. So, nakalagay dyan, etc. So, actually, marami pong type of learning development. Pero dito, once na binasa nyo yung CSE Memorandum Circular Number at saka yung rules or omnibus rules implementing and so on and so forth. So, it talks about yung kailangan is during employment or employed kayo. Yung what I mean is nagtatrabaho na po kayo sa government tapos kailangan sa inyong recent work is training kayo which is related dun sa work ninyo. Ito po yung naka-base sa guidelines. Kung babasahin nyo talaga ninyo pang talaga siya, public officials or public government, yung guidelines na naka-base dito sa learning and development. So, marami questions talaga dito. So, nilagay ko na supervisory at managerial. So, ito po yung pang higher position kung babasahin ninyo yung circular memorandum. Memorandum circular, rather. Tapos, technical, ito yung pang second level position. And ito yung more on advanced. And ito yung parang, kumbaga, is yung enhancement sa trabaho. Nakapokus siya sa work. And foundation. Pwede din po yung ilagay. Administrative, nilagay ko rin po siya kasi may nakita ako sa ibang other agency na pag kinlik mo siya, may choices. So, nakita ko si administrative kasi yan. Kasi pwede pala yan. Yan. And organizational, nakita ko rin ito sa mga list na learning and development sa hindi ko sure kung sa memorandum ko siguro nakita to. Madami kasi and hindi naka-specified or specific yung mga choices talaga. And nilagay ko na rin yung safety kasi 'di ba nagkaroon ng pandemic, it is COVID-19. So I think nagkaroon ng mga trainings about yung mga procedures or yung tungkol sa mga precautionary measures na kailangan. So safety po 'yon. So mag-start na po tayo dito. Marami na siguro ang sabi. So, the first is indicate full titles of learning and development, interventions attended during employment.
Ayan po, during employment, it means yung ilalagay po ninyo dito at i-indicate yung title ng learning and development is during. Ibig sabihin, nasa trabaho na po kayo. And kung babasahin nga talaga, ang gaya ng sinabi ko kanina is kailangan kayo ay public officials or personnel sa government. So, paano naman yung mga private at saka yung mga estudyante at saka mga walang trabaho? Sa tingin ko po, pwede naman po siguro ilagay yung mga certificates or yung mga seminars or trainings na inattendan nila kahit sila ay hindi pa government officials. Kesa naman ibablanko mo yan o lalagyan mo na yan ng NA, parang ang pangit naman tingnan kasi isang point na rin yan sa tinitingnan ng HR sa pag-evaluate at pag-assess. Kasi 'di ba alam naman natin, trainings talaga ang hinahanap at experience pag nag-apply sa government agency, 'di ba po? And followed by indicate list from the most recent learning and development. Dito sa bagong form or sa revised form, dun sa wala nakalagay diyan na start from the recent. 'Di ba? Wala nakalagay diyan start from the recent. Unlike yung before na form na may nakalagay na start from the recent learning and development. Mag-umpisa sa pinakabago. Dito, indicate list from the most recent learning development. So, ilalagay talaga yung pinakang recent. May mga possibilities kasi na yung iba, madaming certificates. Ang hirap mag-adjust pag, kunyari, puno na yung certificates mo or trainings mo sa isang page. Di ba kailangan mo pa ng additional page? So, ita-transfer mo yun doon sa kabila, mag-a-adjust ka, magka-copy-paste, and kailangan mo ilagay yung pinaka-reset mo talaga. Sobrang matrabaho. And napansin ko lang, hindi masyadong pinapansin kahit ang mauna is old, tapos yung pinakang recent or yung bago is sa huli. Kasi mas madaling mag-input nun eh. Kasi kung old sa taas, so input ng input ka lang, di ba? Kung may additional sheet, mag-input ka doon. Hindi din masyado pinapansin yon based on my experience. Pero tinatanggap naman siya. Pero nasa sa inyo na rin po kung gusto niyo unahin si pinakang recent. Kung konti naman yung inyong certificates or tradings, pwede nyo unahin si recent. Kung ayaw nyo maging matrabahong pag-encode, edi unahin nyo si past up to recent or present. Ganun lang po. So, kung susundin nyo po to, nasa sa inyo po. Pero parang hindi masyado siyang pinapansin. Basta meron kang certificates dyan, okay na yan. Kung madami kayong certificates, pwede nyo, nasa sa inyo din kung gagawin nyo or hindi. And kung, kasi pag nagpasa kayo, titingnan lang yung documents. If na-require na unahin si wala naman na kasi nakalagay dyan sa pinakang form. Siguro okay na rin yon, di ba? Dati kasi may nakalagay dyan, so kailangan i-follow talaga. So, dito tayo sa dates. Sige, bago sa dates, nalimutan kong ipaliwanag yung first. Full titles, hindi pwede yung abbreviation. Kunyari, MS Word, MSW lang. So, kailangan Microsoft Word. Ganon. Meron kasi sa mga titles na yung chinorkat, kailangan sundin yung titles kasi yun talaga yung titles ng learning and development or yung seminars na pinandak. Kung ano yung nasa certificate ninyo nakalagay, yun po ilalagay po ninyo. Opo. Pwede naman yun kasi meron kayong katunayan na na yun ang talagang nakalagay, di ba? Kasi naman, kumpletuhin mo yun, pero sa certificate mo, hindi kompleto. Siyempre, susundin mo yung certificate na natanggap mo. Ganun po. So, ito yung mga examples nilagay ko po dyan. Project Management, Tutorial by Google, and so on and so forth. Kayo na po magbasa. So, next, inclusive dates of attendance start from and end to should be in numeric format. Same po ang format nito sa nauna or yung voluntary works or government. Kanina po. Ayun. Gaya ng sinabi ko kanina, nasa sa inyo po kung
gusto nyo po is iuna yung pinakang recent up to past or past to recent. Sa inyo po yon. Kung madaming certificates, it's your choice. Ayan. Kung konting certificates, unahin nyo na po si recent. Yung most recent ninyo, yung pinakabago. Huling-huli yung luma. Ganun po. And third, indicate the number of hours attended for program. Dito po, kailangan nyo talaga i-input yung number of hours. Kailangan po talaga yan. Minsan kasi pag nagpapasa dyan, lalong-lalo na doon sa mga mahigpit talaga na HR na nag-verify, nag-a-assess, nag-evaluate ng documents ninyo or pertinent documents, pag nakitang hindi kompleto, possible, ipapaulit sa inyo. Siyempre, pag pinaulit po ninyo, bagong notaryo yun. Pag natapos, pag closing date, di ba may closing date ang mga posting jobs sa government. Tapos, wala sa within the close sa post and closing date, wala siya doon, yung bracket. So kunyari bago siya, so baka hindi ma-include kasi hindi na siya covered nung closing date, 'di ba? Yung posting at closing date. May posting at closing date naman kasi baka hindi siya considered. Pero kung required talaga, nasa sa inyo yan, sa pag-uusap po ninyo. Kung maaga yung pag-evaluate, habang hindi pa nag-close yung job posting, pwede pang baguhin. And may mga instances din po na nangyayari if wala pong nakalagay dyan at hindi kompleto at walang number of hours, possible po ma-slash po kayo or what do you call this? Yung ma-disqualify kumbaga. May mga mahigpit po talaga na personnel or HR personnel. Paano ba yung number of hours? Siyempre malalaman po ninyo pag nag-training kayo. Siyempre meron kayong pamphlet or yung program mismo. Makikita nyo doon kung anong oras nag-start, kung anong oras nag-end. Computein nyo lang po yun. Ganun lang po kasimple. Kung wala po kasi nilalagay na hours sa certificates, kayo na lang po maglalagay nun. Mas maganda sana po kung yung mga i-implement or nagkakaroon ng programs like mga seminars, ganyan. So, mas maganda sana kung i-indicate nila yung number of hours. Mas maganda po kasi by hours talaga. Kasi gagawin mo lang is i-input mo lang yun. Hindi ka na magko-compute. Kung wala, kukumputin mo yon. Pag whole day siya, possible 8 hours. Kung half day, possible 4 hours. Kukumputin nyo lang po kung kailan nag-start at kung kailan natapos. Kung walang program or walang pamphlet, kumbaga. Ayun. Yan po yung mga example. So, tingnan nyo na lang po yan. Dito sa ginawa ko, it's most recent up to past. Kasi konti lang pong example nilagay ko dito. Next naman tayo, indicate the type of L&D intervention. Example, managerial, supervisory, technical, or foundation. Marami siguro tatanong sa inyo, maraming questions talaga sa inyong isipan. Ano ba yung ilalagay dito? Ang ilalagay po dyan, naka-base po yan sa training mismo o sa seminars na kinandak ng isang agency or organization. So, under sa CSC rules, more on siya, government employee or nagtatrabaho talaga sa government. As I said, paano ba yung mga hindi nagtatrabaho sa government? Maari pong pwedeng ilagay. Sabi ko nga kanina, hindi naman pwedeng blanco talaga yan kung meron naman kayong certificates. Hindi man siguro papansinin nyo kasi ang guidelines talaga nakafocus sa government or the currently sa mga nagtatrabaho sa government po talaga. Ganun po. Kaya nga dun sa pinakang unang-una, dito, during employment. Yan po. So, nauna, wait lang. Ayan. Okay. For managerial and supervisory learning and development
learning development interventions, reference should be made to CSCMC or Memorandum Circular Number 13 Series of 2011. So, ito pong Memorandum Circular Number 13 na Series 2011, tungkol po ito sa mga policies for the executive positions or managerial positions. So, kung higher, kung pang head po yung programs na kinandak, managerial or supervisory po yon. Mostly, itong managerial supervisory pag nasa public na po kayo or public officials, so ma-experience po ninyo yung supervisor managerial trainings po nila na kinakandak, yun pong ilalagay po ninyo dito. Kung sa private naman po, ang pag-uusapan, basta po pang managerial or supervisory or parang head or pinakamataas na position yung naging trainings ninyo, pwede nyo po siyang ilagay. Hindi naman po kasi pwedeng wala. Yun po. And, okay, while technical, learning and development interventions are defined by Item B, Section 7 of the Omnibus Rules implementing Book 5 of Executive Order Number 292. Ayan. After ng aso mag-ingay, pusa naman. Sorry po. Ayan. Under the Section 7, ito po yung mga second level positions sa government. Dito po sa Omnibus Rules, under the Item B of Section 7, ito po ay about sa enhancement of skills and knowledge of second level personnel in the career service. Sila na po yung nagtatrabaho sa government na magkakaroon ng training seminars ng na pang second level position yung trainings po nila. Yung pag-enhance ng skills, yun po yung technical. Pero kung isipin po natin yung technical, ito po yung mga advanced trainings, di ba po? So, kung wala naman pong trabaho, gaya ng sinabi ko kanina pa ulit-ulit. So, estudyante ka man, walang trabaho, tapos private. If nakita mong advanced yung trainings, technical po yan. Okay. And other L&D interventions such as the induction program, orientation program, or values development program fall under the foundation type. Okay, kung yan ay induction program, orientation program, or values development program, yan po ay foundation. Okay. Ano ba yung mga possibilities na training sa foundation? Siyempre, yun ay may mga oral communications, like orientation, di ba? Pag bagong employment ka, nagkakaroon ng, bagong employed ka sa government, may orientation. So, ilalagay mo yan as a foundation if may certificates ka. And including din dito sa foundation, ang, I think, fundamentals, yung mga English language, literacy, numeracy, math, yun po, yung mga vocabulary, like that po. Yung mga basic, okay. So, like, Microsoft Office, pwede din po siyang foundation. And type of learning and development. So, may an example na po ako dito. So, this is a project management tutorial by Google. So, nilagay ko po organizational. Kasi project management po siya. Ito yung pagmamanage ng project sa pagpaprioritize ng different tasks na makapag-develop sa pag-achieve ng goals ng isang company. And dito sa organizational, pwede din po yung mga time management trainings or seminars na inunrolan po ninyo. Meron po sa mga online yan. Possible po yung organizational. For the word itself, organizational. And second is community immersion. So, mostly ito yung more oral, di ba? Yung mga oral communications, yung mga madaming speakers, nagkikinig ka lang. So, kaya nilagay ko ay foundation.
So, National Seminar Workshop on English Language Skills for Teaching. So, foundation din nilagay ko. I think mag-fall talaga sa foundation. And Trainer's Methodology Level 1. Nilagay ko po is managerial kasi alam naman po natin pag trainer's methodology, mahirap talaga po yung training and assessment kailan talaga makapasa. So, bago ka makapasa sa assessment, kailangan i-perform mo ang pagiging trainer at pagiging assessor. Doon papasok yung managerial kasi pagmamanage talaga parang ano ka na doon yung ikaw yung magmamanage ng yung training facilities and so on and so forth. Kaya kung iisipin natin, managerial nilagay ko. Pwede ding technical pero more on managerial siya kasi management talaga. Parang manager ka dun kasi ikaw yung magkocontrol and so on and so forth. Based sa experience yan. Kasi madaming gagawin ka mga activities, ang daming ang daming course, ang daming kumbaga is ang daming training sa trainer's methodology. So, next is Microsoft Digital Literacy. So, foundation. Pwede din po siyang administrative kasi papasok din po siya sa encoding. If kayo nagtatrabaho sa government, nag-encode po kayo, pasok po yan sa administrative. Kayo pong bahala kung ang nalagay po ninyo is foundation or administrative. In-explain ko na po sa inyo, sinabi ko na sa inyo kung yung mga possibilities na ilalagay based on the word itself. Ayun po. Next, advanced Microsoft 365. Pag advanced, technical po talaga yan. Actually, itong mga input ko dito, yung iba, coming from online. Online po yan. So, in-input ko siya talaga dyan kasi pwede po siya. Kahit hindi ka government employee, basta meron kang certificates, pwede din po yan. For sure. Kasi hindi naman po pwedeng wala. As sinabi ko kanina, ang pangit po talaga ng documents kung NA ang ilalagay ninyo. Next is Human Resource Management Foundation po. If yung discussion sa human resource is yung kasi may mga basic steps kasi sa human resource yung nag-start mo sa introduction, yung mga more on theories, foundation yan. Pag yung sobrang technical talaga yan or advanced, may possibilities din maging siyang managerial if sobrang lawak yung sakop ng human resource. Depende yan sa subject or discussions po. Itong type of learning development, naka-base po yan sa discussions, sa resources, at saka sa informations or basta sa subject itself, kung ano yung natutunan ninyo. Malalaman po ninyo ko, doon po kayo magkakaroon ng ideas kung ano ba yung lalagay ninyong type of learning development. Kasi na-experience po ninyo Pag na-experience po ninyo dyan, mag-isip po kayo, ano po yung nalagay dito? So, ito na po yung choices. Nilatag ko na po dyan. Kayo na po maglagay. I think ito yung mga possibilities or possible na pwedeng ilagay talaga. And on the job training, so nilagay ko po dyan is administrative kasi based on my experience, ang ginawa ko prior to the land of the Philippines, ginawa ko talaga yung duties responsibilities ng isang employee. So, administrative nilagay ko. Pwede din siyang foundation. Mostly administrative task. Yun po. So, the last one is indicate the full name of institution or agency that conducted or sponsored the program. Sino po yung nag-conduct, sino po yung nag-sponsor ng program po, sino po, yun po ilalagay po ninyo. Do not abbreviate. Okay. Example, CSC should be Civil Service Commission. Yan na po yung example ha. Hindi po abbreviate. Yung complete name of the nag-sponsor ng program or nag-conduct. Yan po yung mga example. Like sa TESDA, nilagay ko dito TESDA Education Skills Development Authority online program kasi inattendan ko. Hindi yung sa TESDA mismo. Pwedeng TESDA lang pero nakalagay kasi dun sa certificate may online program pa Hindi nilagay ko online program. Like that. Ayun po.
Ayun, and Technical College. Complete po natin yung end. Yan. Sinusuwan ko siya ng... And the last part of the page number 3, ilang oras na ba tayo? So, other information. So, indicate special skills and hobbies. Ito yon, number 31. So, ano ba yung mga skills ninyo at hobbies? Siyempre, pwedeng number 1 dyan is computer literate. Yan yung mga maalam ka sa Microsoft Office, mga basic computer, knowledge, like that. So, ilagay nyo din yung mga special skills or hobbies niyo dyan, like singing, dancing, art, working, watching movies, playing online games, and so on and so forth. Play basketball, volleyball, ano ba yung mga tinatago ninyong kagalingan or usually ginagawa. Surfing, surfing on the net, surfing net, browsing Facebook, browsing Google, so on and so forth. Ano ba yung gusto nyo ilagay dyan? So, wag yung, pwede nyo punuin yan. Pero huwag kayo mag-a-add ng ano. Wag yung sasama-samahin lahat sa isang ano ba to? Isang part na to. Dapat hiwa-hiwalay. Kayo nang bahala yung pinakang, ilan ba yung space or ilan ba yung pwedeng ilagay. So, ilagay nyo yung pinakang top ninyo or ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, or top 6 like that. Kung ilan po yung available dyan. Yun po yung top po ninyong ilalagay. Then, followed by number 32, indicate in full non-academic distinction or recognition awards yourself. So, dito po, ang ilalagay nyo po dito yung may mga certificates kayo natanggap. Pwede nyo po ilagay dito yung treasurer kayo nung college sa, for example, sa organization like Finexo, like yung sa mga different clubs, yun, pwede nyo po ilagay yon. Basta make sure may certificates po kayo. Kasi after graduation, nagbibigay naman po sila ng certificates. 'Di ba? Like, representative kayo, pwede nyo po ilagay. Kung naging president kayo dun sa non-academic club na yon, pwede po yon. And yung mga na-receive na award sa mga patimpalak, which is not related to the academic. Basta't non-academic po siya. At saka may certificate kayo, pwede nyo pong ilagay dyan. Ito po yung example na nilagay ko. Nilagay ko ng school year para alam. Nasa inyo po yun kung lalagay nyo o hindi. And last part is the member in association or organization. Indicate membership in any professional association or organization by writing in full said association organization. So, pwede nyo po ilagay dito yung high school, college, yun po, alumni association. And yung, for example, dito po sa Accounting, Institute of Accounting Technologies Incorporated, Philippine Institute of Certified Accounting Technologies, basta naging membro po kayo. For example, kumuha kayong certification, kung may pinilapan kayong membership, pwede nyo po ilagay yung name of the organization po na yon. Yan po yung pag-fill out ng third page of the personal data sheet. At huwag po kakalimutan ang signature at saka yung date kung kailan nyo po natapos ang PDS. Same date po yung per page ng personal data sheet. Yun po. Thank you and God bless.